Let's open the Bible, Exodus chapter 24. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Exodus Kapitulo 24. Exodus chapter 24, Sa, verse 12. sa Exodus ko, Kapitulo 24, versikulo 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, umakyat ka rito sa akin sa bundok, at maghintay ka roon at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato at ang batas at ang kautusan na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. So in Exodus chapter 20, God gave the Israel the 10 commandments only with the spoken word. Kaya po sa Exodus Kapitulo 20, ibinigay po ng Diyos yung 10 utos sa pamamagitan lamang po ng salita. But in chapter 24, God called Moses to the mountain Sinai. Pero sa Exodus Kapitulo 24, tinawag po ng Diyos si Moises doon po sa bundok ng Sinai. And God gave the 10 commandments in the tablet, two tablet. At isinulat po ng Diyos yung 10 utos doon po sa tapyas ng bato. So the Moses brought to the two stone tablets of the 10 commandments. At dinala po ni Moises yung 2 tapyas na bato, doon iba-iba niya po. So it's important. Listening to the word of God simply is not enough. Kaya po ito po yung mahalaga. Yung pakikinig po sa salita ng Diyos ay hindi lang po ito sapat. We have to engrave that word in our heart. Dapat tumatak po ito sa ating mga puso. And at that time, the verse 1 and 2, Kaya sa oras na ito, dun sa versikulo 1 hanggang 2, here is the Nadab and Abihu. Kaya Would you read verse 1 and 2? kaya babasahin ko po, kanyang sinabi kay Moises, umakyat ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at sina Aaron, Nadab at Abihu, at 70 sa matatanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. Verse 2, si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, subalit ang iba ay wag lalapit, at ang bayan ay wag aakyat na kasama niya. So there are some other people God called. Kaya meron po ditong ibang mga tao na tinawag po ng Diyos. But among them, God called especially Moses to the mountain Sinai and gave him all the law and the two tablets of the 10 commandments. Kaya liban po sa kanila, tinawag po ng Diyos si Moises upang umakyat sa bundok ng Sinai at upang ibigay yung 2 tapyas na bato. So they are sealed. The God and Israelite have the covenant with the blood of animals. Kaya po yung mga Israelita at yung Diyos ay meron pong kasunduan sa pamamagitan ng dugo. So the verse 20 chapter from chapter 25 to chapter 31 are talking about the time while the Moses stayed in the mountain Sinai. Kaya po yung sa Exodus Kapitulo 25 hanggang 31, ito po yung mga panahon na nananatili po si Moises doon po sa bundok ng Sinai. Let's look at the chapter 24 verse 18. Kaya tingnan, Moses went into the midst of the cloud and went up into the mountain, and the Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. Kaya po sa Exodo Kapitulo 24, versikulo 18, pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. Si Moises ay nasa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Then let's look at the chapter 31 verse 18. Kaya dako po tayo, Kapitulo 31, versikulo 18. Would you read? Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tipyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. So from chapter 25 to 31, Moses stayed with God in the mountain Sinai. Kaya po yung Kapitulo 25 hanggang 31, si Moises po ay nanatili sa bundok ng Sinai kasama yung Diyos. And he heard so many word of God and about the tabernacle and the 10 commandments. Kaya po marami po siyang napakinggang mga salita ng Diyos mula sa tapyas ng bato at sa 10 utos. Now anyway, in chapter 24, God called Moses to God. Gayunpaman sa Kapitulo 24, tinawag po ng Diyos si Moises. So the verse, let's go back to chapter 24, verse 12. Kaya balik po tayo, Kapitulo 24, versikulo You 12. can see his
faith is going upward. Kaya makikita po natin dito na yung kanyang pananampalataya ay lumalago. So the verse 12, uh, the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and be there, and I'll give you the tablets of stone and the law and commandments which I have written, and you may teach them." Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, umakyat ka rito sa akin sa bundok at maghintay ka roon at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato at ang batas at ang kautusan na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. So God said, "Come up to me on the mountain." Kaya sinabi po ng Diyos, umakyat ka rito sa akin sa bundok. Then verse 13, Moses went up to the mountain of God. Kaya po sa versikulo 13, umakyat po si Moises papunta sa Diyos. And verse 50, Moses up to into the mountain. Kaya sa versikulo 15, umakyat nga si Moises sa bundok. And verse 18, Moses went into the midst of the cloud and went up to into the mountain. Kaya sa versikulo 18, pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. So his Christian life is going up and up. Kaya yung kanyang buhay pananampalataya ay lumalago ng lumalago. But in verse 1, here are Nadab and Abihu. Pero sa versikulo 1, nandito po si Nadab at Abihu. They are the first and second son of the Aaron. Sila po yung una at kailawang anak ni Aaron. Aaron is the brother of Moses. Si Aaron po, siya po yung kapatid ni Moises. So meaning is Nadab and Abihu are the nephew of Moses. Kaya po si Nadab at Abihu, sila po yung pamangkin ni Moises. They also, God called them also to use them. Kaya tinawag din po sila ng Diyos para gamitin ng Diyos. So all Israel people stayed in the camp. Kaya lahat ng mga Israelita po ay nanatili doon sa kampo. And God called these special people to the mountain. Pero yung mga natatanging tao lamang na ito, sila lang po yung tinawag ng Diyos sa bundok. And Moses and Joshua went up to the mountain. Kaya si Moises at si Joshua ay pumunta po doon sa bundok. And Joshua stayed in the middle. At si Joshua ay nanatili naman po doon sa kalagitnaan. And Moses went up to the top. At si Moises naman ay pumunta doon sa tuktok. So in verse 1, Aaron, Nadab, and Abihu, they asked, and also 70 of the elders of Israel, they also very special people. Kaya po si Aaron, si Nadab at Abihu at 70 sa matatanda, sila po yung mga natatanging tao. But in Leviticus chapter 10, God killed Nadab and Abihu. Pero sa Levitico Kapitulo 10, pinatay po ng Diyos si Nadab at Abihu. Here is a very important lesson. Nakita po yung pinakamahalagang aral. So today's sermon title is Upward Christian Life and Downward Christian Life. Kaya yung pamagat po ng ating sermon ngayon ay lumalagong buhay Kristiyano at pababang buhay Kristiyano. In chapter 24, Moses is going up. Kaya sa Exodo Kapitulo 24, yung pananampalataya ni Moises ay lumalago. But even though the Nadab and Abihu were called by God, their life are going down. Pero kahit na tinawag po ng Diyos si Nadab at Abihu, yung kanilang buhay ay pababa. So what kind of Christian life do you want to live? Kaya ano po bang buhay Kristiyano ang ninanais niyong ipamuhay? You want to go upward or down? Gusto niyo po ba yung lumalago o yung bumababa? So let's look at the Leviticus, please bookmark here, and let's look at the Leviticus chapter 10. Kaya lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo, Levitico Kapitulo 10. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Sa Levitico Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 2. Verse 1 and 2, would you read? Noon, si Nadab at Abihu ng mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila ay naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya inuutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. So Nadab and Abihu were killed by God Kaya si Nadab at Abihu ay pinatay po sila ng Diyos. because they used the profane fire, Dahil po sila po ay gumamit ng pinapatungan ng insenso. another fire. Ibang apoy po ito. There is a specific fire that the priest should use in order to offer the offering to God.
Meron pong eksaktong apoy na dapat gamitin ng mga pari doon sa paghahandog sa Diyos. Let's look at the Leviticus chapter 9, Kaya dako po tayo, Levitico Kapitulo 9, verse 24. sa versikulo 24. When the Moses and Aaron offered the burnt and the sin offering, the verse 24, the fire came out from before the Lord and consumed the burnt and the fat on the altar. Kaya po, nung naghahandog po si Moises at Aaron ng handog na sinusunog, sabi po sa versikulo 24, lumabas ang apoy mula sa harapan ng Panginoon at tinupok ang handog na sinusunog at ang taba sa ibabaw ng dambana. So this fire is not the fire that people made. Kaya yung apoy na ito, hindi po ito yung apoy na ginagawa ng tao. This fire came from God. Yung apoy na ito ay galing po ito sa Diyos. And let's look at the Leviticus chapter 6, At tingnan po natin, Levitico Kapitulo 6, verse 12 and 13. versikulo 12 hanggang 13. God already command to keep the fire in the altar. Kaya inutusan na po sila ng Diyos na panatilihin yung apoy sa ibabaw ng dambana. The verse 12 and 13, would you read? Ang apoy sa ibabaw ng dambana ay pananatilihing nagniningas doon at hindi ito papatayin. Ang pari ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyon tuwing umaga at aayusin niya sa ibabaw niyon ang handog na kanyang susunugin at kanyang susunugin ito kasama ang taba ng mga handog pangkapayapaan. Ang apoy ay pananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi ito papatayin. So, verse 13, fire shall always be burning on the altar, and it shall never go out. Kaya sa versikulo 13, ang apoy ay pananatilihing nagdiningas sa ibabaw ng dambana, hindi ito papatayin. Then in Leviticus chapter 9, God gave the fire. At sa Levitico Kapitulo 9, binigay po ng Diyos yung apoy. That's why the Israel people and the priests should use the fire coming from God. Kaya yung mga Israelita at yung mga pari ay dapat gamitin yung apoy na ibinigay po ng Diyos. But Nadab and Abihu used the profane fire, another fire. Pero si Nadab at Abihu, gumamit po sila ng ibang apoy. What does it mean? Ano pong ibig sabihin na to? We cannot worship God, we cannot go to heaven with another way. Kaya po hindi po tayo makakasamba, hindi po tayo makakapunta sa langit sa pamamagitan ng ibang paraan. We can get salvation only by the way which God gave us. Tayo lamang po ay maliligtas sa paraan ng ginawa po ng Diyos para sa atin. If we don't get salvation according to the God's way, we cannot go to heaven. Kung hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan po ng pamamaraan ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. So, Israel people didn't need to make a new fire. Kaya yung mga Israelita, hindi na po nila kinakailangan na gumawa ng panibagong apoy. They cannot use the fire which they made. Hindi po dapat nila gamitin yung apoy na kanilang ginawa mismo. They have to use the fire coming from God only. Dapat gamitin po nila yung apoy na galing po sa Diyos. So we cannot make another gospel, another Jesus. Kaya po hindi po dapat tayo gumawa ng ibang ebanghelyo, ibang Jesus. But so many churches and so many pastors and priests make a new fire. Pero marami pong mga bagong iglesia, mga pastor, yung gumagawa ng panibagong apoy. If you follow this way, you can go to heaven. Maybe that way, maybe the other way. They make many fires. Kaya kapag ginawa mo ito, maliligtas ka, ganto o ganyan. Kaya marami po silang ginagawang mga apoy. If they follow the another way which God doesn't give us, they cannot get salvation. Kapag sinunod po nila yung ibang paraan, maliban sa paraan ng Diyos, hindi po sila maliligtas. Only way to get salvation is Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Hesus, tayo po maliligtas. Let's look at the Galatians chapter 1. Kaya punta po tayo sa Galatia Kapitulo 1. Galatians chapter 1 verses 6 and 6. Kaya po sa Galatia Kapitulo 1, versikulo 6. In Galatian church, some false teachers entered and taught the wrong doctrine. Kaya po sa iglesia ng Galatia, meron pong pumasok na mga bulaang tagapagturo at ipinangangaral yung maling turo. They said, if we don't keep the law and the word of God, we cannot get salvation. Sinasabi nila kapag hindi nila pinapanatili yung batas at yung kasulatan, hindi po sila maliligtas. Then some of them
are tempted and follow that way. At yung iba ay natutukso at sinusubukan na sundin yung paraan na iyon. That's why the Apostle Paul really got shocked. Kaya si Apostol Pablo talagang nabigla po siya. If you really get salvation, how can you follow that way? Kung talagang naligtas ka, bakit mo susundin yung paraan na iyon? So he said, verse 6, would you read? Ako'y namamangha na napakabilis din yung iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Yes. Ibang ebanghelyo. How can you follow ibang ebanghelyo? Kaya bakit niyo sinunod yung ibang ebanghelyo? There is no another gospel. Wala pong ibang ebanghelyo. Verse 7, would you read? Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na nanggugulo sa inyo at nagdanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Yes, only by Jesus Christ. Because Jesus redeemed all our sin. Only through that way, we are forgiven, can go to heaven. Sa pamamagitan lamang ng paraan ni Kristo, dahil pinatawad ng Panginoon yung lahat nating mga kasalanan, kaya sa pamamagitan lamang nito, tayo maliligtas. If we use the another fire, if we follow the another way, we will be judged and go to hell. Kung susubukan nating gumawa ng panibagong apoy, panibagong paraan, tayo po'y hukuman sa impyerno. Verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay hiyain siyang sumpain. Yes. These days, have you heard the unity of the religions? Kaya sa mga panahon na ito, nakarinig po ba kayo ng pagkakaisa ng mga relihiyon? Roman Catholic Church and Pope insist that no matter what kind of religion you believe, it's okay. Kaya yung simbahan ng Katoliko, yung Papa ay sinasabi nila na kahit anong relihiyon man yung paniwalaan ninyo, ay okay lamang po ito. If you do your best in your life and if you live good, anyway, you will go to heaven. Kung susubukan mo ng lahat na makakaya na gawin yung iyong buhay at gumawa ka ng mabuti, makakapunta ka pa rin sa langit. Meaning is, there are many ways to go to heaven. Ibig sabihin, maraming paraan na makapunta sa langit. Even though you believe the Buddhism, if you do your best, you go to heaven. That's they insist. Kahit naniniwala ka sa Buddhism, kung gagawin mo lamang lahat ng inyong makakaya, makakapunta ka pa rin sa langit. But Bible is very strict. There is no other way at all. Pero yung Biblia ay napaka-stricto, wala pong ibang paraan. Only through Jesus Christ, only through the eternal redemption and the free salvation, we get salvation and go to heaven. Kaya sa pamamagitan lamang po ni Jesus, sa pamamagitan ng pagtubos at ng walang bayad, tayo lamang po ay maliligtas. Nadab and Abihu were judged because they used the different fire. Si Nadab at Abihu ay nahukuman dahil gumawa po sila ng ibang apoy. All the people who follow the another way, they will be judged and go to hell. Kaya lahat ng tao na gumawa ng ibang paraan, sila po yung hukuman doon sa impyerno. And let's go back to Leviticus chapter 10. Here is another reason why the Nadab and Abihu were judged. Kaya punta po tayo sa Levitico Kapitulo 10, nakita pa po yung isang paraan kung bakit hinukuman ng Diyos si Nadab at Abihu. Chapter 10, verse 8. Sa Kapitulo 10, versikulo 8. Verse 8 and 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang Panginoon ay nagsalita kay Aaron na sinasabi, huwag kayong iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak na kasama mo. Kapag kayo'y papasok sa toldang tipanan, upang kayo'y huwag mamatay, ito ay isang walang hanggang batas sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. So because of the Nadab and Abihu, the God prohibit to drink the alcohol. Kaya dahil po kay Nadab at Abihu, pinagbawalan po ng Diyos yung mga tao na uminom ng alak. What does it mean? Ano pong ibig sabihin na to? Nadab and Abihu were drunken when they offered the offering to God. Kaya po si Nadab at Abihu ay lasing nung sila po ay naghahandog ng handog sa Panginoon. That's why they were confused. Kaya po sila po ay nalilito. That's why they are too relaxed. That's why they didn't use the fire from God. Kaya po nakarelax lamang po sila at hindi po nila ginamit yung apoy na galing sa Diyos. Verse 10, and you may distinguish between holy and unholy, and between unclean and unclean. Meaning is, if we are drunken, we cannot distinguish holy or unholy.
Kaya sabi po sa versikulo 10, inyong lalagyan ng pagkakaiba ang banal at ang kakaliwan, ang marumi at ang malinis. Kaya kapag tayo'y lasing, hindi po natin malalaman yung pagkakaiba ng banal at sa marumi. In Exodus chapter 24, Nadab and Abihu were called by God to be used. Kaya po sa Exodo Kapitulo 24, tinawag po ng Diyos si Nadab at Abihu upang gamitin po sila. But they drank alcohol. That's why, instead of being used by God, they were judged. Kaya po, dahil uminom po sila ng alak, imbis na gamitin po sila ng Diyos, sila po'y hinukuman ng Diyos. If you want to live the upward Christian life, please stop drinking alcohol, smoking cigarette, and these kind of worldly things. Kaya po kung ninanais nyo na lumago sa inyong pananampalataya, itigil nyo na po yung pag-inom ng alak, yung paninigarilyo, at yung mga makmundong bagay. Let's look at the Proverbs chapter 31. Kaya punta po tayo sa Kawikaan, Kapitulo 31, Proverbs chapter 31, verse 4 and 5. sa mga Kawikaan, Kapitulo 31, versikulo 4 hanggang 5. Verse 4, would you read? Hindi para sa mga hari o limwel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak, ni para sa mga pinuno ang mga magnais ng matapang na alak. When we get salvation, we are like a king. Kaya po, nang tayo po'y maligtas, gaya po tayo ng isang hari. And the Bible says drinking alcohol, drinking wine is not for kings. Kaya po, sabi ng Biblia, ang uminom ng alak at magnais ng matapang na alak ay hindi para sa mga hari. Because if we drink, we forget what is more important. Dahil kapag tayo iminom, makakalimot po tayo kung ano po yung pinakamahalaga. So verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Baka sila'y uminom at makalimutan ang itinakdang kautusan at baluktutin ang karapatan ng lahat ng nahihirapan. Yes. Lest they drink and forget the law. We forget the word of God and what's the purpose of our life when we are drunk. At makalimutan ang tinakdang kautusan. Kaya kapag tayo minom ng alak, makakalimutan po natin yung layunin ng ating buhay. So Noah was a drunk. Kaya si Noe ay nalasing. That's why he took off his clothes and slept Kaya po, with a naked body. kaya po tinanggal niya po yung kanyang kasuotan at natulog po siyang hubad. He made a big mistake because of the wine. Siya po ay nagkamali ng malaking pagkakamali dahil sa alak. There is one story in Arabia. Kaya meron pong isang kwento dun sa Arabia. One person is about to die. Isang tao yung malapit na pong mamatay. So the devil appeared and asked him, if you do the one of three options, three choices, I'll make you live forever. I'll make you live longer. Kaya po yung demonyo ay dumating at pinagpilian po niya ay sinabi niya po na pumili ka ng tatlong bagay at kapag pumili ka, magagawa mong mabuhay ng mahaba. Number one is selling your sister as a slave. Unang pagpipili, ibebenta mo yung kapatid mo bilang alipin. Number two, killing your mother. Pangalawa, pagpapatayin mo yung iyong ina. Number three, drinking strong wine, 10 bottles. Yung pangatlo, inom ka ng alak na matapang 10 bote. So he said, how can he sell my sister and kill my mother? Sinabi niya, paano ko mabebenta yung aking kapatid at patayin yung aking ina? But I want to live longer. Pero ninanais ko na mabuhay ng mahaba. So he chose number three. Kaya pinili niya yung pangatlo. He drank strong wine, 10 bottles. Kaya ininom niya yung 10 bote na matapang na alak. But when he was a drunken, he sold his sister as a slave and killed his mother. Pero nung siya'y nalasing, ibinenta niya po yung kanyang kapatid bilang alipin at pinatay niya yung kanyang ina. So if we are drunk, if people are drunk, they don't know what is more important and what is the word of God. Kaya kapag nalasing po yung isang tao, hindi niya na po maalala kung ano po yung mahalaga at yung salita ng Diyos. Let's look at the Proverbs chapter 20. Kaya punta po tayo sa mga Kawikaan, Kapitulo 20. Proverbs chapter 20 verse 1. Mga Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo,
At sino mang naililigaw nito ay hindi matalino. Wine make us proud. Kaya yung alak po ay ginagawa po tayong mayabang. Wine is a mocker. Kaya ang alak ay manunuya. So when people are drunk, they boast their things. Kaya kapag yung tao ay lasing, pinagmamalaki niya yung kanyang mga bagay. They become talkative At sila ay nagiging madaldal. and they fight At sila po ay nag-aaway. and they argue. At sila ay nagtatalo. They make a trouble. Sila ay gumagawa ng panggugulo. The wine make a people different. Kaya ginagawa po ng alak yung mga tao na iba. In the Talmud, one of the famous book in Israel, in Talmud there is one story. Kaya doon po sa aklat ng Talmud, isa pong tanyag na aklat sa Israel, meron pong isang kwento. This is just an example. When the Adam planted the wine tree, the Satan appeared. Kaya po ito lang po isang halimbawa. Nung si Adan po ay nagtanim, yung demonyo ay lumitaw. Then he asked, "What are you doing, Adam?" Kaya tinanong po siya, anong ginagawa mo, Adan? I'm planting the wine tree. At ako lang ay nagtatanim ng olibo. And the Satan says, "I never seen this kind of tree." Sinabi ni Satanas, hindi ko kailan nakita yung ganitong puno. Adam said, "It's a really good tree. The fruit is so sweet and it can make us happy." Kaya sabi ni Adan, talagang yung puno na ito ay sobrang tamis at kapag ginagawa nito na maging masaya yung mga tao. Happy? I don't want you to be happy. Maging masaya? Ayoko tang maging masaya. So secretly, Satan killed the 4 kinds of animal and poured the blood in the vine tree. Kaya nang nakatago, pinatay po ni Satanas yung 4 na hayop at yung dugo po nun ay binuhos doon sa puno. The 4 animals is lamb, monkey, and the pig and lion. At yung 4 na hayop na ito, yung tupa, yung unggoy, yung baboy at leon. That's why when the people drink the wine, in the beginning, they are very gentle like a lamb. Kaya nung ininom po ng mga tao na yung alak, yung mga tao ay naging parang maamo na gaya ng tupa. But later, they dance and singing like a monkey. Pero di kalaunan sila ay sumasayaw na gaya ng unggoy. Later, they become so dirty like a pig. Pero sa di kalaunan sila ay naging marumi na gaya ng baboy. But at last, they become lion. At sa kahulihan, sa pinakadulo, sila ay naging gaya ng They leon. become wild and argue and fight. Naging mabangis, naging magagalitin at nag-aaway sila. This is just story, but we can learn the lesson. Ito lamang po isang kwento, pero makukuha po natin yung aral dito. If we close to the wine, and if we drink the wine, we forget the word of God. Kaya kung malapit po tayo sa alak at uminom po tayo ng alak, ay magiging malayo din po tayo sa salita ng Diyos. Some people insist that in order to forget our concern, we need to drink a wine. Sinasabi ng iba na para makalimutan yung mga problema, kailangan natin uminom ng alak. That's not wisdom. Hindi po yun kakunungan. At the same time, we forget how much important the word of God. Sa kasabay din nito, makakalimutan din natin kung gaano po kahalaga yung salita ng Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 5, Kaya dako po tayo, Efeso Kapitulo 5, verse 18. versikulo 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Efeso Kapitulo 5, versikulo 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong makalim sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Instead of being drunk with the wine, we should be filled with the Holy Spirit. Kaya sa halip na magpakalasing po sa alak, dapat po tayong mapuno sa Espiritu. I remember one brother's testimony. Kaya naalala ko po yung isang patotoo ng isang kapatid. He was a drunkard Siya po talaga ay mahilig uminom ng alak before he got salvation. bago po siya naligtas. And one day, he drunk and walked on the street. Kaya isang araw, siya po ay nalasing at naglalakad sa kalsada. Then one man blocked him Kaya- his way. Kaya hinarang po siya ng isang tao. So he said, "Get out!"
Kaya sabi niya, umalis ka dyan. But he just stayed there. Pero nanatili lamang po siya So doon. he really got angry and punched him. Kaya talaga pong siya'y nagalik at sinuntok po siya. But actually that is the cement post. Pero sa katunayan, yun po yung poste ng kuryente. That's why his arm was broken. Kaya yung kanyang kamay ay nabali. But he didn't feel any pain because he was drunk. Pero hindi niya po naramdaman yung kahit anong sakit dahil siya po'y lasing. So he said, "Get out!" Kaya sabi niya, umalis ka dyan. But he didn't move. So he punched again with another hand. Kaya po hindi pa rin siya gumagalaw, kaya yung kabilang kamay naman niya, yung kanyang sinuntok. This hand was broken again. Kaya yung kabilang kamay, yun naman ay nabali. So that's why he was hospitalized. Kaya yun po yung panahon na siya po'y na-ospital. But in the hospital, he met the one born-again Christian and he listened and got salvation. Pero dun sa ospital na yun, narinig niya po yung isang born-again Christian, siya po ay naligtas sa pamamagitan So nun. when I heard his salvation testimony, now instead of being drunk, he wants to be filled with Holy Spirit. Kaya nung makinig ko yung kanyang patotoo, na imbes na malasing po siya sa alak, ninais niya po na mapuno ng Espiritu. We cannot do at the same time being drunk and at the same time we can be filled with the Holy Spirit. It's not possible. Kaya hindi po natin ito magagawa ng sabay, yung magpakalasing sa alak at mapuno ng Espiritu. If we are drunk, we cannot be filled with the Holy Spirit. We cannot be used by God like Nadab and Abihu. Kaya po kapag tayo lasing, hindi po tayo mapupuno ng Espiritu at di po tayo gagamitin ng Diyos katulad ni Nadab at Abihu. If we want to be filled with the Holy Spirit, we must stop drinking alcohol. Kaya kung ninanais natin na mapuno ng Espiritu, kailangan po natin itigil yung pag-inom ng alak. Let's look at the Luke chapter 21. Kaya punta po tayo sa Lucas Kapitulo 21. Luke chapter 21, verses 34. Lucas Kapitulo 21, versikulo 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit mag-ingat kayo sa inyong mga sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Take heed to yourself. Be careful. Kaya subalit mag-ingat kayo, mag-ingat kayo. Because if we are drunk and if we concerned about the financial difficulties, our heart is become dim. Kaya wag po tayong magpakalasing at mag-isip ng mga alalahanin ukol sa pinansyal kasi yung ating mata ay magiging malabo. Our heart become weighted. It means we cannot live for God and not go forward. Kaya magumon ang ating mga puso, kaya hindi po tayo makakaabante, tayo po ay hindi makakaabante. We cannot live the upward Christian life like a Moses. Kaya hindi po tayo makakagawa ng lumalagong pananampalataya gaya po ni Moises. Our Christian life will go down. Kaya yung ating buhay pananampalataya ay bababa. Some brethren always concerned about the worldly things. Kaya yung mga ibang kapatiran, sila po'y nag-aalala sa mga makamundong bagay. That's why their heart is always heavy. Kaya yung kanilang puso ay may gumon sa kanilang puso. Of course, there are many things we need to pray, like financial difficulties and the family problem and health, many things. Opo, marami po tayong kailangan ipanalangin sa ating pamilya, mga kahirapan sa pinansyal. Tama po iyon. We have to care them and we have to pray for them, but we must not worry about them. Dapat po nating alalahanin iyon, pero hindi po dapat tayo mag-alala ng sobra sa mga bagay na ito. Lord, I do my best to solve this problem, but after my best is in your hands. Kaya Panginoon, susubukan ko yung lahat ng aking makakaya para gawin yung problema na ito, pero kayo na po ang bahala. But sometimes we try to do the part which God has to do. Pero kung minsan, sinusubukan po natin gawin yung parte na kailangan gawin ng Diyos. So, even though our part is just doing our best, we try to solve this problem like a God. Kahit yung kailangan lamang natin gawin yung ating lahat na makakaya, sinusubukan natin gawin yung ibang mga paraan na dapat gawin ng Diyos. That's not right. Hindi po yun tama. That's why our heart is getting heavier. Kaya yung ating puso ay pabigat ng pabigat. And also, drunkenness make our heart heavier.
Kaya yung paglalasing din po, ginagawa po nito, yung ating puso ay mabigat. When, as a Christian, if we used to drink, we feel great guilty. Kaya po bilang mga Kristyano, kapag tayo'y laging naglalasing, makakaramdam po tayo ng konsensya sa ating We puso. already know that is not right. Alam na po natin na hindi po ito tama. That's why, after drinking, when we join the fellowship, we are very shy to look at brothers and sisters. Na kapag tayo'y pumunta ng fellowship, nakakatapos lamang uminom, tayo po talaga'y nahihiya na tumingin sa mga kapatiran. We have to stop. Dapat po tayong tumigil. So if you keep smoking, you become addicted to cigarette. Kaya kapag itinigil po natin yung paninigarilyo, tayo po yung magiging mahuhumaling sa paninigarilyo. If you keep drinking, you become addicted to alcohol. Kaya kapag itinigil mo yung pag-iinom ng alak, talagang mahuhumaling ka sa pag-iinom ng alak. What's the addiction? Ano po ba yung pagkakahumaling? Whenever you faced on some specific situation, you automatically think about that things. That's the addiction. Kaya kapag naroon ka sa isang sitwasyon na mag-iisip ka ng isang bagay, maiisip mo yung kinahuhumalingan mo. So if people are addicted with the smoking and drinking, whenever they are stressful, they used to smoke and drink. Kaya kapag nahuhumaling yung mga tao sa pag-inom ng alak o sa paninigarilyo, kapag na-stress po sila, sila po'y nag-iisip sa mga bagay na iyon. Whenever we are stressful, we have to go back to the Word of God and fellowship and God, Kaya kapag tayo nasa-stress, dapat po tayong bumalik sa salita ng Diyos at sa Diyos. not other things. Hindi po sa ibang mga bagay. These days, people are addicted not only with the drinking and cigarette, but also worldly things, smartphone, TV, and internet, these kind of things. Kaya sa panahon natin ngayon, hindi lamang po nahuhumaling yung mga tao sa pag-inom ng alak at sa paninigarilyo, kundi sa mga makamundong bagay din po, yung mga smartphone, mga TV, at iba pang mga gadget. In order for our Christian life to go up, continue to go up, we have to stop these kind of things. Kaya kung ninanais natin na patuloy na lumago yung ating pananampalataya, dapat po natin itigil yung mga bagay na ito. Let's look at the 1 Peter Kaya punta po tayo, unang Pedro, chapter 4, Kapitulo 4, verse 3. sa versikulo 3. First Peter chapter 4, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, enjoying the world, it's enough. We already enjoy the worldly things enough before we got salvation. Kaya yung magsaya sa sanlibutan, dapat po nating itigil ito. Sapat na yung pagiging masaya natin sa sanlibutan. So, Bible says we have spent enough of our past lifetime. Kaya sabi ng Biblia, sapat na ang nakakaraang panahon. And now, we have to start a new life. At ngayon, dapat nating gawin yung panibagong buhay. So, verse 4, when we stop, other people don't understand. Kaya sa versikulo 4, nung tayo tumigil, hindi po maunawaan ito ng mga tao. The verse 4, would you read? Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Yes. Why you don't drink alcohol? Bakit hindi ka na uminom ng alak? This is a family gathering. Ito'y family gathering. And why you don't smoke a cigarette? At bakit hindi ka na naninigarilyo? Why you don't enjoy the Christmas? Why do you go to New Year retreat? Bakit hindi mo enjoy yung Christmas? Bakit pumunta ka sa New Year's retreat? We have a Christmas party. Meron tayong Christmas party. We're gonna dance and enjoy. We already rent a karaoke. Tayo magsasayaw, mag-enjoy. Narentahan na nga natin yung karaoke. One day I couldn't sleep because a neighbor kept singing. Kaya isang In araw, whole night. It's not lie. For whole night until the morning, they kept singing. Kaya isang araw, hindi po ako makatulog dahil yung kapitbahay ko ay nagkakaraoke buong magdamag hanggang umaga. So when I asked one person, he said,
they paid for rent. So not to be waste, they have to keep singing until they return. Kaya yung tinanong ko po yung isang tao, sinabi po niya na nirentahan lang kasi nila yung karaoke na yun, kaya sinusulit nila yung pagkanta. Kaya umawit sila hanggang umaga. We already prepared the food, karaoke, and all things. You just come and enjoy. Kaya inihanda na namin yung lahat ng pagkain, yung karaoke at lahat ng bagay. Kailangan mo lang dumalo at magsaya. And if we say I don't drink alcohol, I don't smoke, and I have to go to New Year retreat, they feel you are strange. Kaya kapag tayo sinabi natin na hindi na tayo uminom ng alak, hindi tayo naninigarilyo, at tayo pupunta sa New Year's retreat, sila po talaga ay magtataka. Sometimes they make fun of us. Minsan nilalait pa nila tayo. Sometimes they persecute us. Minsan inuusig pa nila tayo. But Bible clearly says these people will be judged by God one day. Pero sinasabi ng Biblia, yung mga tao na to ay hukuman ng isang araw. The verse 5, that's the next verse. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Yes. They will stand before God and they will be judged. Kaya sila po itatayo sa hukuman ng Diyos at sila'y hahatulan. So, instead of being drunk with the alcohol and the worldly things, we should feel the God's word into our heart. Kaya imbis na maglasing sa alak at sa mga makumundong bagay, dapat po tayong mapuno sa mga salita ng Diyos. Let's look at John chapter 2. Kaya punta po tayo sa 1 Kapitulo 2. John chapter 2, verse 7. Kaya sa 1 Kapitulo 2, versikulo 7. Jesus said to them, fill the water pots with the water, and they filled them up to the brim. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. That time, the water transferred to the wine. Kaya sa mga oras na ito, yung tubig po ay naging alak. The meaning is, when we feel the word of God in our spirit up to the brim, up to the top, it becomes our happiness and strength. Kaya ibig sabihin po neto, kapag tayo mapupuno ng Espiritu hanggang sa tuktok, tayo po talaga ay masisiyahan. So instead of feeling the wine or other dirty things, please feel the word of God into your heart. Kaya imbis na malasing po tayo sa alak at sa mga maruruming bagay, dapat po tayong mapuno ng salita ng Diyos sa ating puso. And let's look at the 1 Samuel. Kaya punta po tayo sa unang Samuel. 1 Samuel chapter 1 verse 12. Unang Samuel, Kapitulo 1, versikulo 12. 12 and 13. Versikulo 12 hanggang 13. Would you read? Habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tahimik na nanalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig, kaya't inakala ni Eli na siya ay lasing. Hannah prayed to God with a sincere heart. Kaya si Ana po ay nanalangin sa Diyos ng may tapat na puso. That time, he was so sincerely praying, Kaya sa oras na yun, siya po talaga'y tapat na nananalangin. but Eli misunderstood her. Pero si Eli, mali po yung kanyang inaakala. That's why the verse 14, he said, how long will you be drunk? Put your wine away from you. Kaya sinabi ni Eli sa versikulo 14, hanggang kailan ka magiging lasing, alisin mo ang iyong alak. But verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit sumagot si Ana, hindi Panginoon ko, ako'y isang babaeng lubhang naguguluhan, hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi ang aking pupunuos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Hannah was filled with the prayer instead of wine. Kaya si Ana ay napuno ng pananalangin sa halip na sa alak. Her heart was full of prayer. That's why she had the peace after prayer. Kaya si Ana po, yung kanyang puso ay puno ng pananalangin, kaya pagkatapos siyang manalangin, yung kanyang puso ay payapa. So instead of feeling other dirty things in your body, we should be filled with the Word of God and prayer. Kaya sa halip na mapuno yung ating puso at ating katawan na maruming bagay, kailangan mapuno po tayo ng salita ng Diyos. And also, we should be filled with the passion
of saving lost souls. At dapat po din po tayong mapuno ng sigasig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Let's look at the Joshua chapter 2. Kaya punta po tayo sa Josue Kapitulo 2. Here is Rahab. Kaya nandito po si Rahab. Rahab is a harlot. Si Rahab po ay isang aliping babae. When the two spies went to land of Canaan, Rahab knew who is true God. Kaya nung nagpadala ng espiya sa lupain ng Kanaan, alam na po ni Rahab kung sino po yung tunay na Diyos. So he stood in the side of true God, Kaya siya po ay pumanig dun po sa tunay na Diyos. not the side of the people in Canaan. Hindi po dun sa panig ng mga tao dun sa lupain ng Kanaan. That's why she got the promise from Israel. Kaya nakatanggap po siya ng pangako mula sa mga Israelita. The verse 18 and 19. Would you read? Kapag kami ay pumasok sa lupain, itatalim mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagbababa sa amin. Titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, ang buong sambahayan ng iyong ama. Kung may sino mang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng inyong bahay, sila ay mananagot sa sarili nilang kamatayan, at kami ay magiging walang kasalanan. Ngunit kung may magbuhat ng kamay sa sino mang kasama mo sa bahay, kami ang mananagot sa kanyang kamatayan. So, it means Israel people will attack the land of Canaan. Kaya ibig sabihin po neto, yung mga Israelita ay aatake sa lupain ng Kanaan. When they attack, they promise, if you bind the line of the scarlet cord in your house, red, we will not attack your house. Kaya binigyan po si Rahab ng pangako na kapag umatake yung Israel dun sa lupain ng Kanaan, kapag nilagyan mo ng panaling pula yung bahay, yung mga Israelita, hindi aatakihin yung bahay mo. We will not kill anyone in this house. Hindi namin papatayin yung sino man sa bahay na ito. Then, can you guess what she did Kaya- after receiving this promise? Kaya ano po kaya yung kanyang ginawa nung natanggap niya yung pangakong ito? Probably she visited all her family and tried to gather the people in her house. Kaya marahil pinuntahan niya yung lahat ng kanyang kapamilya upang magtipon-tipon sa kanyang bahay. That's why her family was saved. Kaya ito po yung dahilan kung bakit naligtas yung kanyang mga pamilya. Let's look at the Joshua chapter 6, Kaya tingnan po natin sa Josue Kapitulo 6, verse 22. versikulo 22. The verse 23, but Joshua had said to the two men, verse 23, the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had. Kaya sa versikulo 23, kaya't ang mga binatang espiya ay pumasok at inilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid at lahat ng kanyang ari-arian. So the Rahab gathered all her family. Kaya si Rahab, tinipon niya yung lahat ng kanyang pamilya. The scarlet line, the line of the scarlet cord, is the shadow of Jesus Christ. Kaya yung panaling pula po, ito po yung kumakatawan sa Panginoong Yesus. We also know the promise of God. If the people believe in Jesus, they also get salvation. Kaya alam na rin po natin yung pangako ng Diyos na kapag sila ay nananiwala kay Jesus, sila rin po ay maliligtas. That's why we really desire to gather our people to Jesus. Kaya talagang ninanais natin na tipunin yung ating sambahayan kay Jesus. We know out of Jesus, they'll go to hell. Kaya alam po natin na liban sa Panginoong Jesus, sila po ay mapupunta ng impyerno. If they entered in Jesus, if they realize what Jesus had done for them, they are saved. Kaya kapag sila ay pumunta kay Jesus at nalaman nila kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa kanila, sila po ay maliligtas. That's why like Rahab, we want to gather and invite the people. At kaya kagaya ni Rahab, ninanais po natin na imbitahan yung ating mga pamilya. But Nadab and Abihu, they didn't care about God's word. That's why they used the different fire. Pero si Nadab at Abihu, sila po ay walang pakialam sa salita ng Diyos, kaya sila ay gumamit ng ibang apoy. And they are drunk. That's why they make the big mistake.
At sila rin po ay nalasing kaya sila ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Even though God wants to use them, they failed. Kahit na ninais po sila na gamitin ng Diyos, sila po ay nabigo. Their life is went down. Kaya yung kanilang buhay ay naging pababa. But let's go back to Exodus chapter 24. Let's Okay. look at Moses. Kaya balik po tayo sa Exodo Kapitulo 24. Tingnan naman po natin si Moises. Verse 12, the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and be there." Kaya sa versikulo 12, sinabi ng Panginoon kay Moises, umakyat ka rito sa akin sa bundok. And verse 13, Moses went up to the mountain of God. Kaya sa versikulo 13, kaya tumindig si Moises at pumunta sa bundok ng Verse Diyos. 15, Moses went up into the mountain. Kaya sa versikulo 15, umakyat nga si Moises sa bundok. Verse 18, he went up into the mountain. Kaya versikulo 18 naman, pumasok si Moises sa mga ulap at umakyat sa bundok. So his life is going up and up. Kaya yung kanyang buhay ay lumalago ng lumalago. Going up and going down, which one is easy? Ano po yung mas madali, yung lumalago o yung nagiging pababa? Bababa. It's much easier. Kaya yung pababa po, yun po yung mas madali. When when you get the elevator, we ask, Baba Baba, Kapag Baba. nandun po tayo sa elevator, tinatanong po natin kung bababa ito. What about your Christian life? Baba Baba Kaya ano naman po yung ating buhay Kristiyano, pababa po ba ito? or taas ba? Or pataas? Patas, patas. Our Christian life should be going up. Kaya yung ating buhay Kristiyano, dapat lumalago po ito. So there are a Christian life which is going up and which is going down. Kaya meron po yung buhay Kristiyano na pababa at meron din naman yung tumataas. Going up is difficult. Yung pagtaas po, yun po talaga ay napakahirap. Going down is very easy. Yung pagbaba, yun po yung madali. So even though some brethren very difficultly go up, suddenly they are going down. Kaya yung ibang mga kapatiran, hirap na hirap sila sa paglago, pero sa di kalaunan sila ay bumaba. Because going down is easy. Dahil yung pagbaba, yun po ay mas madali. That's why we must not stop in our Christian life. Kaya dapat po hindi po tayo tumigil sa ating buhay Kristiyano. We have to keep going up. Dapat patuloy po tayong lumalago. Otherwise, easily we are going down. Dahil kapag hindi po ito nangyari, tayo po ay madaling bumaba. So Moses went up to the mountain and stayed with God. Kaya si Moises ay pumunta sa bundok at nanatili sa Diyos. And he learned the word of God. At siya po ay natutos ng salita ng Diyos. He had a fellowship with God. Siya rin po yung mayroong pakikisama sa Diyos. That's why his faith is getting stronger and stronger. Kaya yung kanyang pananampalataya ay lumalago ng lumalago. That's why he could be used by God more preciously. Kaya siya rin po ay nagamit ng Diyos ng mas mahalaga. Look at the life of Samson. Kaya tingnan niyo po yung buhay ni Samson. He was born in the Zorah. Siya po ay isinilang doon sa Zorah. Zorah is the mountain, top of the high place. Kaya yung Zorah po, nakalagay po ito doon sa tuktok ng bundok. But he went down to Timnah, Kaya- Timnah and met the Palestine woman, Gentile woman. At siya po ay bumaba patungo sa Timna at siya rin po ay nakatagpo ng mga Palestina. And he went down again to Zorek, At siya rin po ay bumaba patungo sa Zoke. and he met Delilah. At nakatagpo niya po doon si Delilah. So when you look at his life is going down and down, and he commit more and more serious sin. Kaya kung pagmamasdan po natin yung kanyang buhay, talagang pababa po ito ng pababa at patuloy po siya na gumagawa ng seryosong kasalanan. Look at the life of Jonah. At tingnan niyo naman po yung buhay ni Jonas. God called him and sent him to Nineveh, Siya po ay tinawag ng Diyos upang pumunta doon sa lupain ng Ninive. but he didn't want to go. Pero ayaw niya pong pumunta. So he took the ship to Tarshish, At kaya sumakay po siya sa barko patungong Tarsis. and he slept in the bottom of the ship.
At siya po ay natulog doon sa kailaliman doon sa barko. And because of a storm, people threw him to the sea. Dahil sa bagyo, inihagis po siya doon sa dagat. So he went down to the sea. Kaya siya po ay bumaba doon sa dagat. But the big fish ate him, and he went down to the valley of the fish. Pero kinain po siya ng isang malaking isda at nanatili po siya doon sa tiyan ng malaking isda. So he went down to the bottom of the ship Kaya siya po ay bumaba doon sa kailaliman ng barko and down to the sea again, at bumaba patungo sa dagat down to the valley of the big fish again. at patungo doon sa baba sa tiyan ng isang malaking isda. His life was going down. Kaya yung kanyang buhay ay pababa ng pababa. Then what did he do in the valley of the fish? Kaya ano po yung kanyang ginawa doon sa tiyan ng malaking isda? If you read the book of Jonah, he truly repent. Kung babasahin nyo yung aklat ng Jonas, talagang tunay siyang nagsisi. Then the big fish spit him in the Nineveh. At yung malaking isda, iniluwa po siya doon sa lupain ng Ninive. So when he got out of the fish, that is also already Nineveh. Kaya nung siya ay nakalabas doon sa malaking isda, nakakating na po siya sa Ninive. That's the place where God sent him. Yun po yung lugar kung saan po siya sinusugo ng Diyos. And all the Nineveh people watch him, he got out of the fish. Kaya yung lahat ng mga tao doon sa Ninive ay nakatingin sa kanya kung paano po siya lumabas doon sa malaking isda. That's why they really got amazed because he came from fish. So they believed the word of Jonah. Kaya talaga po sila ay namangha dahil lumabas po siya sa malaking isda, kaya naniwala po siya sa salita ni Jonas. That's why all Nineveh people repent and they will not judge it. Kaya lahat ng mga tao doon sa Ninive ay talaga nagsisi at naligtas. What was the turning point of his life? Ano po ba yung turning points ng kanyang buhay? Repentance. Yung pagsisisi. He went down and down and down, but when he repent, he could be used by God again. Kaya siya po ay pababa ng pababa, pero nung siya ay nagsisi, talagang ginamit po siyang muli ng Diyos. So, what about our Christian life? What about your Christian life? Paano naman po yung ating buhay Kristyano, yung buhay Kristyano mo? In 2025, your Christian life was going up or going down? Yung buhay Kristyano mo ba ay paitaas o pababa? And if your Christian life is going down, please repent. Kung yung buhay Kristyano mo ay pababa, magsisi ka po. Then God will use you again. At gagamitin ka pong muli ng Diyos. We still have the chance to repent. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon upang magsisi. So, to avoid falling when we ride the bicycle, we have to keep pedaling. Upang hindi po tayo matumba sa pagbibisikleta, kailangan lang po nating ipadyak ng patuloy yung ating mga paa. When I studied tuna, I got surprised. Nung pinag-aaralan ko po yung tuna, talagang ako po yung namangha. Tuna. Tuna. Ito po yung tuna. Usually the other fish, they just can stay and open the mouth and breathe through gears, right? Kaya yung natural lamang po ng mga isda, maaari po silang tumigil at huminga. Because other fish have the muscle in the gears. Dahil meron po silang muscle doon sa kanyang hasang. Oh, so they can use the gears to breathe. Kaya nagagamit po nila yung kanilang hasang upang huminga. But tuna doesn't have a muscle in the gears. Pero yung tuna, wala po silang muscle doon sa kanilang hasang. That's why he cannot move the gears by himself. Kaya hindi niya po kayang galawin yung kanyang hasang ng mag-isa. That's why the way for tuna to breathe is swim very fast. Kaya para makahinga yung isang tuna, kailangan po niyang lumangoy ng mabilis. When he swims, the water flows and through the gears, even though he cannot move through that speed, he can
obstruct, absorb oxygen. Kaya sa pamamagitan ng mabilis na paglangoy, yung tubig ay pumapasok at pumupunta po ito sa hasang. At sa pamamagitan po nito, nakakahinga yung tuna. That's why if the tuna stops swimming, it dies. Kaya kapag yung tuna ay tumigil sa paglangoy, siya po'y mamamatay. So I asked I searched it, how the tuna sleeps. Kaya po, isinearch ko po Because kung I'm curious. Because if we keep swimming, how can tuna sleep? Kaya nag-search po ako kung paano po matutulog yung tuna. Dahil kung patuloy siyang lalangoy, paano siya matutulog? Actually, tuna doesn't sleep. Kaya sa katunayan, yung tuna hindi po natutulog. Even though he keeps swimming, but slowly and slightly is sleeping, but still awake. Kaya sa paglangoy niya po, yung kalahati tulog, yung kalahati gising. So tuna really sleep when it dies. Kaya makakatulog lamang po yung tuna kapag siya ay namatay. When I researched the tuna, it really big lesson. Our Christian life must be like a tuna, right? Kaya kapag pag-aaralan po natin yung buhay ng isang tuna, talagang marami po tayong aral na makukuha sa ating buhay Kristiyano. I'm tired. I want to stop. Ako'y pagod na, gusto ko nang tumigil. No, we cannot stop. Hindi po dapat tayo tumigil. I want to take a rest and I want to stop all my ministry and position and I'm tired. I'm sick. I'm sick of these kind of things. Kaya gusto ko muna magpahinga, gusto ko munang itigil yung mga aking mga ministeryo. Sawa na ako sa paggawa sa mga ito. No, we cannot stop. Dapat hindi po tayo tumigil. If we stop, our Christian life will be dead. Kapag tayo tumigil po, yung ating buhay Kristiyano ay mamamatay. We have to keep moving and keep going upward. Dapat patuloy po tayo sa paggalaw at sa paglago. So, our today must be better than yesterday. Kaya yung ating ngayon, dapat maging mas mabuti po ito kaysa kahapon. Our next week must be better than this week. Kaya yung sa susunod na linggo, kailangan mas mabuti ito kaysa ngayong linggo. 2026 must be better than 2025. Kaya yung 2026, kailangan mas mabuti ito kaysa sa 2025. That's the upward Christian life. Yun po yung lumalagong buhay Kristiyano. Like Moses, we have to go up and up. Kagaya po ni Moises, kailangan patuloy po tayo sa paglago. Don't make your Christian life down and down like Nadab and Abihu. Huwag niyo pong gawin yung inyong buhay Kristiyano na pababa ng pababa, gaya po ni Nadab at Abihu. Let's look at the Luke chapter 9. Kaya tingnan po natin sa Lucas Kapitulo 9. Luke chapter 9 verse 62. Lucas Kapitulo 9, versikulo 62. Luke chapter 9 verse 62. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Have you, have you worked in the field or rice field? Kaya nakapagtrabaho na po ba kayo dun sa bukid? Have you cultivate? When I was young, I had some chances to work in the rice field. Kaya po nung ako'y bata pa, nakakaranas po ako na magtanim dun sa bukirin. And we have a small sasakyan. Kaya meron po kaming isang maliit na Let's pang-araro. just say Carabao. Sabihin na lang natin ang kalabaw. It carried like a flow. Kaya dinadala po nito yung pang-araro Flow to cultivate, to make the road in the rice field or field. para gumawa po ng daan dun sa lupa. You know? Oh. What do you call? Pang-araro. Araro. Pangararo. Oh, pangararo. Then he has to concentrate in order to make it straight. Kaya kailangan niya po na mag-concentrate para gumawa po ng matuwid na daan.
But if he look back or look other way, then it goes this way. Pero kapag tumingin po siya sa ibang direksyon, talagang pupunta doon yung It cannot kalabaw. be straight. Hindi po yun magiging matuwid. He cannot go forward. Hindi po niya hindi kayang paabante. Maybe he left the lunch in the backside. Marahil naiwan niya po yung kanyang kakainin Oh, sa kanyang likuran. My lunch is okay. Then he went another way. Kaya yung pagkain ko okay lang ba? Kaya pumupunta siya sa ibang direksyon. That's why Jesus said, don't look back. Kaya sinasabi ni Jesus na huwag kang tumingin sa likuran. Sometimes because of the family, because of the financial difficulties and many concerns, we look back. Kaya kung minsan dahil sa mga problema sa financial, dahil sa mga problema, tayo tumitingin sa ating likuran. Then our Christian life stop or backslide. Pero yung ating buhay Kristiyano ay tumitigil at tumatalikod No tayo. matter what happened behind us, we just let them in the hands of God. Kung ano man po yung nangyari sa ating likuran, talagang ibibigay lang po natin ito sa Diyos. We have to cast all our concern in the hands of God. Dapat ibigay po natin lahat ng ating alalahanin sa Diyos Then we have to go forward. upang makapunta po tayo at makaabante. The Lot's wife, God called the Lot and his family from the Sodom and Gomorrah. Kaya alam niyo po yung pamilya ni Lot, tinawag po ng Diyos yung pamilya ni Lot mula sa Sodom at But Gomorrah. on the way, the Lot's wife looked back because she left so many things in Sodom and Gomorrah. Kaya yung asawa ni Lot ay tumingin sa likuran dahil marami po siyang naiwang bagay doon sa Sodom at Gomorrah. That's why she became a pillar of the salt. Kaya naging po siyang haliging asin. She died. Talagang siya po ay namatay. Let's look at the Philippians chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Filipos, Kapitulo 3. Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Uh, 12 first. 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi sa ito'y akin nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Our Christian life must keep going up and going forward. Kaya yung ating buhay Kristiyano, kailangan patuloy po ito sa paglago at sa pag-abante. Because even though we work hard so far, there are still so many people who are going to hell. Dahil kahit na gumagawa po tayo ng marami sa araw na ito, ay marami pa rin pong tao na pupunta sa impyerno. Even though we study the Bible so hard so far, still there are so many things to learn. Kaya kahit na marami na po tayong nabasa mula sa Biblia, marami pa rin po dapat tayong makuhang aral mula dito. So no matter what we did before, we have to forget it. Kaya kung ano man po yung ating ginawa dati, kailangan po natin itong kalimutan. Verses 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Even though you did many good things in the past, please forget it and keep going forward. Kahit na marami ka pong nagawang mabuti sa mga nakalipas na panahon, kailangan mo itong kalimutan at umabante. Some brethren are living in the past. Yung ibang mga kapatiran, sila po ay nabubuhay sa panahon ng nakaraan. 5 years ago, I finished reading the Bible 5 times. Kaya nung 5 taon na yung nakakalipas, 5 beses ko rin natapos yung Biblia. I invited 10 people. Nakapag-imbita ako ng 10 tao. I was a leader Dati akong leader. and I did many things. At marami akong ginawang bagay. He's very proud, but what about now? Kaya talagang nagmamalaki po siya. Pero ano naman sa ngayon? If he doesn't go forward, he just stop now. Kung hindi po siya umabante, talagang titigil lang po siya. No matter what we did before, we have to forget it and go forward. Kung ano man po yung ginawa natin sa nakaraan, dapat po natin itong kalimutan at pumunta o tumungo sa hinaharap. Some brethren always regret their mistake in the past.
Kaya yung ibang mga kapatiran, talagang nanghihinayang po sila sa kanilang pagkakamali sa nakaraan. They are also living in the past. At sila rin po ay nananatili sa panahon ng nakaraan. I committed big sins before. Talagang nakagawa ko ng malaking pagkakamali dati. I got the discipline before. Talagang nadisiplina ako dati. I feel shy to have a fellowship with brethren. Nahihiya ako na magkaroon ng fellowship sa mga kapatiran. So always regret and depressed and disappointed. They are living in the past. Talagang lagi lang po sila nangihinayang, sinisisi yung sarili, kaya sila po ay nanatili sa panahon ng nakaraan. Why does God allow us still alive? Kaya bakit po ba tayo pinapahintulutan na nabubuhay pa ng Diyos? Because God expects something in the rest of our life. Dahil inaasahan po sa atin ng Diyos yung mga bagay sa ating buhay. Because God has another plan to use us. Dahil meron pang plano yung Diyos para gamitan po tayo. That's why even though we make a many mistakes, we can start again and go forward again. Kaya kahit na nakagawa po tayo ng maraming pagkakamali, maaari po tayo magsimula at umabante. So we don't reach our goal yet. Hindi pa po tayo nakakamit yung ating goal. We have to go forward and keep moving we have to going upward continuously. Kaya dapat lamang po tayong mabante at patuloy na lumalago. Let's look at the last verse, the Deuteronomy chapter 16. Kaya tingnan po natin sa huling talata, Deuteronomio, Kapitulo 16. Deuteronomy chapter 16, verse 16 and 17. Deuteronomio, Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 17. God commanded all Israel people to go up to Jerusalem 3 times in a year. Kaya po inutusan ng Diyos yung mga Israelita na pumunta sa Jerusalem 3 beses sa isang taon. Verse 16 and 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. 3 ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin. Sa pista ng tinapay na walang pampalsa, sa pista ng mga sanglinggo, at sa pista ng mga tolda. Huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, in these 3 times, they must go up to Jerusalem. Kaya ng 3 beses, 3 ulit, sila po ay kailangan pumunta sa Jerusalem. Then when they gather Jerusalem, they have a fellowship and learn the word of God. At kapag sila ay nagkatipon na sa Jerusalem, sila po ay nagkakaroon ng fellowship at nag-aaral ng salita ng Diyos. And God command them, when you come, don't come with empty hands. At inutusan po sila ng Diyos na kapag kayo pumunta, kailangan wala silang dala. It means you have to offer something to God as a thanksgiving. Ibig sabihin, kailangan po nilang maghandog ng kahit anuman bilang handog sa Diyos. So we also gathered 3 times in a year in Kaya, retreat center. kaya tayo rin po ay 3 ulit na nagtitipon sa isang taon sa retreat center. Every year we gather the summer retreat, New Year retreat, and youth retreat, or Bible seminar. We have a many gathering. Kaya nagtitipon po tayo, summer retreat, New Year's retreat, youth retreat, at iba-ibang mga Bible seminar. We have to go up. Kailangan po nating pumunta. And not with the empty hands. We have to bring the registration fee. Hindi nang walang dala, kailangan natin magdala ng ating registration fee. I don't have money. Wala akong pera. You have to save the money, konti-konti, and you must not come with empty hands. Kaya kailangan po nating mag-ipon ng pera ng paunti-unti upang humarap po tayo ng walang dala. This time, we also need many volunteers for New Year retreat. At sa ngayon din po, kinakailangan po natin ng maraming volunteer para sa New Year's retreat. With the fund from store, we're gonna use it to support the newcomers for summer retreat. Kaya yung kikitain para doon sa stall, isusupport po natin ito sa papalapit na summer retreat. And we're gonna learn the Word of God 4 times. Kaya tayo rin po yung mag-aaral ng salita ng Diyos ng 4 na ulit. And we're gonna have the fellowship and the general fellowship. So through this, all the program, God, I really believe God will change our heart
and give us the new resolution. Kaya marami po tayong fellowship, general fellowship. Naniniwala po ako na sa pamamagitan ng mga bagay na ito, talagang mapapanauli yung ating puso at magkakaroon po tayo ng New Year's resolution. That's why we also go up, like Israel people went up to Jerusalem. Kaya kailangan po din natin na pumunta, kagaya po ng mga Israelita na pumupunta sa Jerusalem. So, do you want to go up or go down? Ninanais niyo po ba na pumunta o hindi? Taas? Taas po. Baba. Taas ba? Taas po. Taas. Pataas. Let's pray together. Tayo po'y manalangin.